Ang Ajax ay inaasahang magdadala ng armadong paniniktik ng hukbong British sa ika-21 siglo. Isang maayos at magarang kagamitan at talaga namang tunog kahanga-hanga rin ito. Pinag-uusapan natin dito ang mga digital sensor sa lahat ng dako, isang high-tech na 40mm na kanyon at kakayahang mangolekta ng impormasyon at ipadala ito sa buong labanan ng real-time. Sa papel, lahat ng hinihingi ng hukbo ay nandoon at higit pa. Parang panaginip pero agad itong naging bangungot. Sa halip na maayos, sunod-sunod na naantala ang paglulunsad ni Ajax. Mga tanong sa pagganap nito at matitinding depekto na nagdulot ng pagkakaospital ng mga tauhan, totoo ito. Itinigil ang pagsubok, dumarami ang negatibong balita at napipilitang magpaliwanag ang mga politiko. Lahat ng ito ay dahil sa isang sasakyang nagkakahalaga ng 5 tuldok, 5 bilyong libra na ang unang biktima ay nangyari mismo sa upuan ng driver nito, hindi sa labanan. Ang sasakyang inaasahang ayos ng lahat. Ang Combat Vehicle Reconnaissance Track Family of Vehicles o CVRT ay hindi talaga naging kaakit-akit. Simula 1972 sa napakaraming variant nito, nagawa nito ang trabaho. Ang Scorpion nagbibigay ng firepower habang umaandar at ang Scimitar ay ganon din pero mas mahusay ng kaunti. Ang Spartan nagdala ng tropa, Sultan namuno sa labanan, Samaritan nagligtas ng sugatan at iba pa. Matalinong pagpili ng pangalan, lahat sila ay mga sasakyan ng bigmaang malamig at lalong naging malinaw ang katotohanan iyon. Dumating ang dekada 2000 na may mga issue sa sensors, stealth, survivability, mobility at lethality. Ayon sa isang ulat ng Komite sa Depensa ng House of Commons noong 2021 na napansin na nun, pangbigmaang golpo noong 1971 ang Ajax ay inaasahang magiging solusyon dito. Napili bilang nanalo sa Army's Future Rapid Effect System noong 2010. Ang programang naglalayong tuluyang makahanap ng kapalit para sa pamilya ng CVRT pati na rin ang Saxon at FV432 APCs. Ibinenta ito bilang generational leap, 6 na track na variant sa isang plataporma. Ang Ajax ay tumutukoy sa turreted reconnaissance variant at sa buong pamilya kahit hindi malinaw kung bakit ganon ang pangalan. Hindi ito ganong matalino sa pagbibigay ng pangalan sa pagkakataong ito. Dapat silang gawing mas advanced gamit ang fully digitized na arkitektura, advanced sensors at real-time na pagkalap at pagbabahagi ng impormasyon sa larangan ng labanan. Ang Ajax na variant ay may 40mm autocannon na gumagamit ng advanced telescoped ammunition. Ibig sabihin na babalutan ng propellant ang projectile. Ang kanyon na ito, co-develop ng mga Pranses, ay ikakabit sa sensor suite para matukoy at makilala ang mga target mula malayo. Pagkatapos ay padala ang larawang iyon pabalik sa network habang nananatiling ligtas at buo ang crew sa likod ng armor plating. Lahat ng iyon na pinagsama-sama sa isang plataporma ay talagang malaking bagay. Ayon sa opisyal na pananalita noon, ang National Audit Office NAO ay sangay ng Estado ng Britanya na siyang inaasahang pipigil sa paglustay na nakokolektang buwis mula sa mga mamamayan. Halimbawa, sinabi nito na, ang Ajax ay gagamit ng mga bago at technologically advanced na sensor at sistema ng komunikasyon na magpapabago sa kakayahan ng hukbo sa pagmamanman at reconnaissance. Wakas ng pahayag. Pinuri rin noon ng hukbo ang Ajax. Sa opisyal na pahayag, sinabi nilang ito ang pinaka-advanced na medium-weight armored fighting vehicle sa mundo. Nakakatuwang isipin na ninindigan pa rin sila sa eksakto mga salitang iyon hanggang ngayon dahil makikita pa rin ito sa opisyal na pahina ng Ajax sa panahon ng pagsulat na ito. Paano nga ba naging mali ang lahat? Bakit hindi naging maganda ang natitirang kwento ng Ajax? At pagkatapos, ang bansa na nag-imbento mismo ng ideya ng armadong pakikidigma, kaya naman hindi sila nauubusan ng karanasan pagdating sa ganitong bagay. Ipinasok ito sa produksyon, inilabas sa pabrika ng sa tagdang oras at mas mura, at na yon ay winawasap ang mga kalaban ng kanyang kamahalan habang tayo nag-uusap. Simple lang ang tanong, pero malaki ang sagot, kaya mahaba pa ang oras ng episode na ito. Magsimula tayo sa timeline, dahil dito lumalabas ang pattern. Optimismo sa simula, pagtanggi kapag nadidelay ang petsa, at pagbabalik ng tiwala kapag lumalabas ang problema. Paulit-ulit lang ito hanggang sa ang hukbo ay naiwang mukhang na parang isang grupo ng mula sa kontrata hanggang sa kapahamakan.
matapos ang 4 na taon ng pagtitig sa dulo ng diving board. Kasunod ng Future Rapid Effect System, ang kagawaran ng tanggulan o MOD ay tuluyang nagdesisyon noong Setyembre 2014 at nilagdaan ng malaking huling kontrata, isang 5.522 bilyong pound na all-in deal na humigit kumulang 7.4 bilyong dolyar ng US kasama ang General Dynamics para sa 589 na sasakyan ng pamilya Ajax. At ang mga paunang schedule ay wala namang iba kundi sobrang optimistiko. Sa katunayan, kung isa sa alang-alang na sa oras ng pagsulat na ito, halos 12 taon na mula nang malagdaan ang nasabing malaking kontrata. At ngayon pa lang ito, technical na sinisimulang ipakilala. Hulaan mo kung ilang taon? Akala nila noon, mabilis lang makukuha ng mga sundalo ang mga susi. Seryoso, maglagay ka ng numero sa isip mo ngayon. Baka iniisip mo, ilang taon lang. Medyo marami, 8, siguro 10, baka pilitin pa. Well, hindi, mali ka, malayo ka. Kasi akala ng MOD ay magagamit na ito sa serbisyo sa unang bahagi ng 2017 kaya halos 5 taon lang na siyang inaasahan noon na yon sa plano. Ang kakayahang operasyonal na nangangahulugang kaya mo nang gawin ng iba pang gawain bukod sa basic type conversion training ay inaasahang maabot ng Hulyo 2020, halos 6 na taon nang nakalipas. Ngunit na-delay ang mga petsang iyon. Pagsapit ng 2020 ang Hulyo 2020 ay tahimik na naging Hunyo 2021 at dumaan din ang Hunyo 2021. Dahil hindi pa rin kayang i-deploy pagsapit ng huling bahagi ng 2021, tumigil silang magsabi ng time frame para sa kakayahang operasyonal. Magiging handa lang si Ajax kapag talagang handa na siya. Tumahimik lang habang ang Public Accounts Committee na nangangalaga sa wastong paggastos ay nagpahayag gamit ang magagandang salita ng civil service. Hindi magtatakda ng bagong petsa para sa kakayahang operasyonal hanggat di nare-resolba ang kasalukuyang problema. Baka natatanong ka kung bakit may mga pagkaantala. Sa madaling salita, ito ay dahil sa concurrency. Hindi kasi tumatakbo ang Ajax program sa karaniwang paraan. Una mong idinisenyo, sinunod ang pagpapatunay, siya ka binuo, hindi ganon. Pinagsabay ng kagawaran ng depensa gamit ang kanilang karunungan ang demonstration at manufacturing phase, kaya nagsimula silang bumuo ng mga sasakyan ng maramihan. Habang sinusuri pa kung epektibo ang disenyo, bakit ba nauso ang concurrency? Pero seryoso, sa teorya, dapat sana ay nakatipid ito ng oras at nasiguradong maabot ang mga optimistic na rollout target. Kapag may nagkamali sa ganitong paraan, siguradong magkakamali talaga. Malaki ang epekto kasi imbes na matuklasan mo ang depekto sa prototype na malamang ay tatapon lang o ipapadala sa Bovington Tank Museum pagkatapos, ibig kong sabihin, sino ba ang may pakialam? Dahil sa sabayang paggawa, matutuklasan mo ito sa sasakyang mayroon ka ng 12 dosena. Sa madaling sabi, ilalabas ang mga ito bilang totoong unit sa serbisyo kaya kailangan itong ayusin ng maayos. Sa ibang salita, bawat pagbabago sa disenyo ay naging isang buong pag-aayos habang patuloy na tumatakbo ang oras. At tama nga, yan mismo ang nangyari ayon sa tala ng NAW. Sa kalagitnaan ng 2021 300 at 24 halts nang nagawa, 143 sasakyan ang pumasa sa factory acceptance at 26 lang ang natanggap ng hukbong katihan. Wala pa rin kakayahang maipadala sa operasyon na maipapakita. Halimbawa ng sablay sa concurrency ay ang kanyon, tinatawag na CD-40. Ito ay sabay na dinadevelop ng Base Systems, isang kumpanyang British, at Nexter, isang kumpanyang Pranses. Hindi lang ito naantala sa development, kundi hindi rin agad mailagay dahil dumating ito sa ibang configuration kaysa sa inaasahan ng Ajax designer. Ayon sa ebidensya ng General Dynamics sa parlamento, nagkaroon ng 18 buwang pagkaantala. Lampas na sa inaasahan nilang petsa na may lalagay na sana ang mga baril dahil lahat ng nagawa na ay kailangang balikan at baguhin para ma-accommodate ang hindi inaasahang disenyo ng baril. Sa huli, dumating din ang araw noong ika-6 ng Nobyembre 2025 kakayahang operasyonal. Dumaan sila sa mahihirap na pagsubok, 11 taon ng pagkaantala at nakakahiyang balita. At sa wakas, nagkaroon na ang hukbo ng kanilang makabago at magarang armored fighting vehicle para sa ika-21 siglo. Tapos na ang pagkakaibigan kay CVRT. Ngayon, si Ajax na ang bagong matalik na kaibigan ng kagawaran ng depensa kaya magbiriwang sila ng bagong pagkakaibigan sa isang masayang maliit na ehersisyo. Bigyan ng tropa ng dahilan para magkaroon ng maayos na gamit at makakuha ng magagandang litrato para sa media. Kaya doon ginawa ang ehersisyong iyon. Nagsimula ang Titan Storm noong Nobyembre 2025 at naging malaking kapalpakan ito. Sobrang sama nito at hindi sapat ang salitang kapalpakan para ilarawan ang sakuna ng sitwasyon. Alamin natin kung bakit, tara! Ingay pagyanig at mga medical discharge.
Magsisisimula tayo sa CP. Humingi ako at siniguro ng mga nakatataas sa kagawaran ng depensa na ligtas ang sistema. Gayunpaman, noong ika-22 ng Nobyembre, humigit kumulang 30 sundalo na nagpapatakbo ng mga sasakyang Ajax ang nagulat ng mga sintomas ng ingay at pagyanig habang isinasagawa ang ehersisyong Titan Storm. Sumunod sa safety protocol, itinigil agad ang ehersisyo at nabigyan ng kumpletong medical na pangangalaga ang mga naapektuhan. Wakas ng CP, iyan ang sinabi ni Luke Pollard, Ministro para sa Depensa, Kahandaan at Industriya. Sinabi ito noong Disyembre 8, 2025 sa debat sa parlamento tungkol sa Ajax na kaguluhan at inaasahang bahagi ng kakayahang operasyonal. Dapat sana masaya na ang lahat dahil naayos na ang mga problema at tanging pagpapatuloy ng operasyon ng pabrika na lang ang usapin. Hanggang sa ang lahat ng 589 na. Sasakyan ng pamilyang Ajax ay nagawa na, ngunit natigil ang unang pagsubok dahil sa alalahanin sa kaligtasan tungkol sa ingay at panginginig. Ang mga tauhang sangkot na kalaunan ay nakumpirmang 35 katao mula sa 23 sasakyan ay nagulat ng mga sintomas na dulot ng ingay at panghinginig at tumanggap ng medikal na atensyon. Tulad ng sinabi namin, isa talaga itong ganap na sakuna. Simula pa lang ito ng problema. Pagkatapos ng Titan Storm, nagsaliksik ang mga mamamahayag at nadiskubre nilang mas malalim ang issue kaysa sa unang akala. Halimbawa, noong Disyembre 2018, naglabas ng formal na abiso sa kaligtasan at abiso sa pagkakalantad sa panginginig ang Direktorat ng Kalusugan, Kaligtasan at Proteksyong Pangkapaligiran ng Kagawaran ng Depensa matapos magulat ng pagkakasakit ang mga crew. Hindi namin alam ang eksaktong detalye kung ano ang naging dahilan para gawin nila yon. Pero ang alam namin ay, CP, ipinapayo ng Abiso 4 na 125 ang mga hakbang sa mitigasyon para maprotektahan ang mga gumagamit laban sa panginginig, habang patuloy ang pag-aaral para matukoy ang issue at ang nararapat na pagbabago sa disenyo pagtatapos ng CP. Ang solusyon ay hindi idinaan sa engineering, kundi administratibong pamamahala, limitahan ng bilis, oras ng paggamit ng sasakyan, at gumamit ng kalkulator mula sa kontratista para matukoy ang ligtas na antas ng pagkakalantad. Gayunpaman, tila naging lubos na walang bisa ang hakbang na ito ayon sa sagot sa parlamento noong Hunyo 2021 mula kay dating MP Jeremy Quinn. Iniulat ng mga sundalo na sumasailalim sa entry qualifications trials ang mga issue sa ingay at panginginig noong Hulyo 2020 at pagkatapos ay noong Setyembre ng parehong taon. Dagdag pa ng ulat medical, binanggit nito ang patuloy na posibilidad ng mga pinsalang dulot ng ingay nagresulta sa pagpapagawa ng hukbo ng mga pagsusuri sa ere sa pamamagitan ng kanilang koponan sa kalusugang pangkapaligiran. Di natin alam ang detalye ng natuklasan nila, pero alam natin na sapat ang tindi nito upang maging sanhi ng agarang pagpapatigil sa lahat ng pagsasanay sa mga sasakyan noong Nobyembre 6, 2020. Di rin natin alam ang eksaktong bilang ng nasaktan kay Ajax sa All-Eater, pero may datos tayo mula Disyembre 2021. Noon, naglabas ang Direktorat ng Kalusugan, Kaligtasan at Proteksyon sa Kapaligiran ng pagsusuri ukol sa ingay at panginginig at sinabi nilang 310 katao ang lalantad sa ingay at panginginig mula sa mga sasakyang Ajax. Sa mga ito, ayon sa ulat, 238 ang nakabalik na sa tungkulin na walang epekto sa kalusugan, 17 ang nananatiling nasa ilalim ng espesyalistang outpatient na pangangalaga, 4 na individual ang na-discharge. At seryoso yon. Iyan ay 4 na sundalo na tuluyang naputol ang kanilang mga karera. Hindi pa kasama rito ang mga pinsala na magbabago sa kanilang buhay na kailangan nilang harapin, lalo na kung sapat na ito para sila ay medical na tanggalin sa serbisyo. May 17 pang iba na posibleng makaranas ng parehong kapalaran dahil napilitang magmaneho ng basurang armored fighting vehicles, na kung nagdudulot ito ng mga pinsala dahil sa ingay ng ganoon, malamang ay hindi talaga ito angkop gamitin noong panahong yon. Bumalik tayo sa Titan Storm at kung bakit ito biglang kinansela dahil sa 35 pinsala at Ajax na kilala sa mahabang kasaysayan ng pinsala. Dahil natakot ang mga namumuno sa posibleng mangyari, itinigil na nila ito. Ang iba pang mga pagkukulang ay timbang, kakayahang gumalaw at praktikalidad. Pero sandali, mas lumalala pa ito kung paniniwalaan mo dahil lumalabas na ang sandwich na tinutukoy bilang Ajax sa kasalukuyan ay isa palang club sandwich. Hindi lang isa, kundi maraming patong ng mabahong dumi sa tinapay, kaya't kakaibang club sandwich ito. Ang susunod na patong ay ang bigat ng bagay na ito. Isipin mo ang scimitar para sa perspektiba. Halos 8 tonelada ang bigat nito, kaya kaya nitong umabot sa 81 kilometro bawat oras. Kahit nagamit nito ang luma nitong 59 litro na diesel engine na halos 190 horsepower lang ang kaya, kung maayos ang pagkaka-maintain, talagang mahina pa rin yun. Ang Ajax ay may makina na nagbibigay ng 800 horsepower.
At kahit ganon, dahil sa napakabigat nitong timbang na 38 hanggang 42 tonelada, depende kung sino ang tatanungin mo, mas mabagal pa rin ito kaysa sa Scimitar na may reported na top speed na 70 kph. Hindi naman katapusan ng mundo. Sinusuko mo lang ang 11 kilometro kada oras parang treadmill speed para sa magagarang bagong gamit. Kaya sulit ito, lalo na kung may matinong armor at malaking kulay abong sandata, di ba? Pero sa totoo lang, ayan. Hindi, dahil may iba pang aspeto ng performance bukod sa numerong nasa speedo. Ang mas mabigat na timbang ay nakaapekto sa strategic mobility tulay ng tren, transporter at airlift. Lahat ng yan ay mas mahirap gawin kapag mas mabigat ang timbang. Iyan ang dahilan kung bakit kasya sa bulsa ng Scimitar at buong pamilya ng CVRT. Dinisenyo ito nung humihina na ang Imperyong Britaniko pero nais pa ng London na maging malaking pandaigdigang player. Gumawa sila ng armored na sasakyan na pwedeng manatili sa Britanya o isakay sa eroplano at ihulog sa kabilang panig ng mundo. Sa isang araw na abiso, mas mainam na maliit kaysa wala. Ayun, tingnan mo nga, parang kidlat ang bilis nito kaya practical, logical at tactical. Pero hindi maganda kung mas mabagal ng 11 kilometro kada oras. Ang Recce ay hindi lang para mag-spot ng kalaban, kundi para din sa tempo. Kailangan mabilis makita, lumipat, magtakip ng gilid, galaw ang harang, at alisin agad ang mata sa target. Binabaril ka na nila kaya oras ng umalis. Sa mundo ng Recce, mas mabilis at maganda. Makikita mo ang karunungang ito sa iba pang sasakyan ng Recce ng hukbo. Ang Jackal, 7 tonelada ang kapatid nitong may 3 axle, ang Coyote, 10 tonelada, at ang nakakatawang pangalan na Folks, 18 tonelada ang Wimic na ginagamit na ng mga reservist dahil kulang ang mga Jackal, 4 na tonelada. Napansin mo siguro ang pattern, hindi ba? Paano nga ba naging ganito ang asal ng isang Recco na sasakyan? Sa isang salita, dahil ito sa sobrang bigat. Inilahad ng Now ito nang may tuyong pagkadismaya na parang typical na kawani ng gobyerno. Oo, ang disenyo ay mula sa platapormang Ascod 2 ng Austria at Spain. Particular, dahil hindi pa natin naisama ang katotohanan yan. Oo, maganda rin talaga ang platapormang yon. Pero ang mga kinakailangan ng kagawaran ng depensa ay nagresulta sa pagiging espesyal nito. Mas komplikado ito. May 1,200 kakayahan bawat 6 na uri ng sasakyan at bawat dagdag na kinakailangan ay nagdadagdag ng timbang, komplikasyon, kompromiso at panganib sa integrasyon. Ginagawa mong natatanging scout ang isang plataporma, dekalidad na protektadong sasakyan ng isa, mahusay na digital hub ang isa pa at iba pa. At sa huli, sa ZAR, darating ang realidad na inis at hihilingin na lang sa'yo na pumili ng dalawa sa mga iyon. Pinakamadami na iyon na siyang eksaktong ginawa nila para sa Ajax. Sa madaling sabi, ang hukbo at General Dynamics. Kinuha nila halos lahat sa buffet at binalanse ang puno nilang pinggan pero nauwi lang sa pagsubsob ng mukha nila sa pagkain pauwi sa mesa. Bakit pinayagan ito ng kagawaran ng depensa? Hindi talaga bihira ang napakalalang kapalpakan sa pagbili ng MOD. Parang regular lang ito gaya ng pagtaas ng tubig sa dagat. Para sa hindi pa pamilyar, kabilang sa kapalpakan ng 2 tila super carrier na kulang sa air complement kahit nailunsad na ang lead ship noong 2014. Ang Virtus Load Carrying System na may ultra-stealthy tactical velcro sa ammo pouch ay may sinturong hapit sa katawan na hindi komportable sa sundalo at may buckle na marupok at mahirap ikabit. Ang L85A1 na Repel ay ginawa ng tipid ng mga manggagawang alam na mawawalan sila ng trabaho. Tinawag itong civil servant dahil hindi ito gumagana o mapapaputok. Bagay na bagay. Kung pag-uusapan ang matatandaan ng retiradong sundalo, dapat ding talakayin ang unang Osprey plate carrier at Mark 6 helmet na magkasama. Yung isa na sagabal sa'yo makakita pag nakadapa. Sabi nga natin, di na bago sa MOD ang mga sablay sa procurement pero walang parehong kapalpakan. Hindi, gustong-gusto talaga ng mga namumuno na patuloy na makahanap ng mga bago at kakaibang paraan para bigyan ng napakapangit na gamit ang matatapang na kalalakihan at kababaihan na nasa kanilang pangangalaga. At kaya naman, kahit na hindi kulang sa kompetisyon ng Ajax pagdating dito, natatangi pa rin ang kwento nito. At syempre, nakakatuksong isisi na lang ang fiasco ng Ajax sa pangunahing kontratista at tapusin na lang ang usapan. General Dynamics ang gumawa ng bagay na yon, kaya General Dynamics ang dapat sisihin. Tapos na ang kwento, pwede nang i-roll ang credits. Pero hindi, kasi kahit ipagpalagay mong ginawa ng kontratista ang lahat ng perpekto na siguradong hindi naman nila ginawa, linawin natin. Ang MOD, gaya ng nakita natin, malinaw na may kinalaman din dito. Pero nampas pa ito sa mga napag-usapan na natin tulad ng sabayang paggawa, sobrang disenyo at iba pa.
Ang mga iyon ay sintomas lang talaga ng totoong sakit na sumasalot sa Ajax. Malalang-maling pamamahala ng programa, sa madaling salita, Now, ang ninakaw na source ng impormasyon tungkol sa Ajax. Dahil sa madalas na pagpapalit ng tauhan, nagkaroon ng Ajax ng 5 senior responsible owner mula Nobyembre 2011 pati maraming program director at project manager. Hindi yan bagong pananaw, kundi walang maayos na namamahala sa kanilang posisyon at mas lumalala pa ito. Tulad ng napansin ng Now nung umpisa ng Ajax development, ang senior responsible owner ay hindi full-time na trabaho. Inaasahan ng senior officer na pamunuan ang pagdevelop ng bagong armored fighting vehicle habang tinutupad pa rin ang iba nilang tungkulin. Yan naman talagang gusto mo, di ba? 25 bilyong libra ng pera ng mga nagbabayad ng buwis ang nakataya. Kaya, ilagay na lang natin ang isang opisyal dyan at hayaan siyang pamahalaan tong kalokohan na to ng part-time lang. Buti na lang naging full-time ang posisyon noong Abril 2021, pero hindi naman huli. Tama ba mga pare? Napalabo ng senior governance setup ang responsibilidad kaya walang malinaw na namumuno kahit full-time na silang nagtatrabaho mula 2016. Ayon sa Now, malinaw nilang sinabi na ang proyekto ng Ajax ay walang isang sentrong autoridad at kontrol. Wakas ng CP at ang program board na pinamumunuan ng Senior Responsible Owner ay itinuring lang bilang Information Share and Update Forum wakas ng CP. May mga simpleng board papers, mababaw na minutes at 5 buwang pagitan noong 2018 na hindi sila nagtipon. 5 bilyong libra lang naman ang pinag-uusapan nila, kaya bakit pa sa seryosuhin? Naintindihan mo ba? Oo, nagka-design bloat ang Ajax, nagka-problema sa ingay at hanggang ngayon dama pa rin ang epekto ng concurrency. Pero lahat ng mga bagay na yan ay nagmumula sa iisang puno. Ang puno ng palpak na pamamahala. Pero kahit papaano, ito ay tunay na isang malaking awa. Ang presyo ng Ajax ay nakapirmi, hindi tulad ng presyo ng mga lokal na roadworks ninyo kung saan sinasabi ng kontratista sa konseho na kaya niyang gawin ito sa mumurahing halaga para lang makuha ang kontrata. Pagkatapos mawala ang mga kalaban, bigla niyang sinabing ang bagong lane ay aabot ng 1 trilyong libra ang gastos. Habang ginagamit niya ang mga price adjustment at escalation clause sa kontrata niya, sa huli, makukuha pa rin ng hukbo ang lahat ng 500 at 89 sa orihinal na presyo. Mukhang inaako rin ng kagawaran ng depensa ang ilang pananagutan sa gulong ito. Halimbawa, hindi tinatakpan ng sarili nilang pagsusuri sa ingay at panginginig ang mga pinsalang gawa ng Ajax at hindi rin nila agad inaalis ang kanilang pananagutan dito. Diretsaan nilang sinabi na CP, inaasahan sa taktika na kaya at dapat tiisin wakas ng CP ng mga sundalo ang ganitong problema. Sa sistema ng pagbili, hindi itinuring na kapantay ng gastos, schedule at kakayahan ng kaligtasan na tiyak na gustong marinig ng mga sundalo. At hindi rin nagbigay ng palusot ang parehong dokumento sa katotohanan noong inireklamo ng mga trial unit ang tungkol sa kaligtasan ng Ajax na ginawa naman nila halos hindi umabot ang kanilang mga reklamo sa tamang taong responsabal sa panganib. Dahil dito, nakalusot ang Ajax sa maraming pumalyang pagsubok at karaniwang pagmamaneho. Kung may mangyari man sa mga pag-amin na yon matapos ang lahat, panahon lang ang makakasagot niyan. Tungkol dyan, tapusin na natin ano nga ba ang mangyayari sa Ajax pagkatapos. Tulad ng nabanggit, papasok din ito sa tunay na serbisyo. Sigurado kami dahil bayad na ang mga kontrata. Mukhang hindi basta-basta itatapon ng gobyernong laging nagrereklamong kapwa sa pera ang sasakyang nagkakahalaga ng 5 bilyong pounds. Ang tanong ngayon, kailan darating ang Ajax at magiging isang nakakatawang tambak lang ba ito ng basura pagdating o maayos ba talaga nila ito? Sa totoo lang, wala kaming ideya. Nagpatuloy ang reliability growth trials ng hukbo para ayusin ang isang problemadong sasakyan sa Bovington Camp. Noong ika-12 ng Disyembre 2025, isang sundalo ang nag-ulat ng sintomas ng panginginig. Dahil dito, agad inalis sa pagsubok ang sasakyang yon matapos ipatigil ng mga ministro ang lahat ng pagsubok noong ika-18. Habang iniimbestigahan ang kaso, nagsagawa sila ng 45-point inspection sa 23 sasakyan sa Titan Storm fiasco. 13 ang dumaan sa masusing pagsusuri ng mga espesyalista at ang 10 natitira ay isusunod din. Dahil ang mga resulta ay ire-report sa mga ministro sa bagong taon at huling bahagi na ng Pebrero ngayon at sa ngayon, ang mga nagpapatuloy na inspeksyon ay parang sangandaan ng desisyon. Maaring makahanap sila ng solusyon at muling bumalik ang programa o hindi nila makita at lalong magkakaproblema ang kinabukasan ng AJS. Gayunpaman, salamat sa panonood.